Nasa 14 billion pesos na halaga ng illegal na droga nasabat ng Philippine National Police sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. E-bikes at e-trike sa mga lansangan sa Metro Manila nabawasan kasabay ng unang araw ng pagbabawal sa kanila sa national roads. So far wala na ho kaming gaanong nakikitang e-bike, siguro mga pangilan-ilan lang, isa, dalawa. Hindi na umaalis na kagad. Unlike before na talagang andito sila, bumibiyahe. Ang laki ng difference compare before. Unang araw ng transport strike ng grupong Manibela at Piston, hindi nakaapekto sa mga commuter. In fact, wala pa po tayong na-deploy na libreng sakay. Nakita naman natin overall talagang ngayong umaga maraming humabol para magsuspindi ng klase. At nakita nila na talagang walang masakyan ng taong bayan. Kulang na kulang ang inilatag nilang contingency o pang-augment dito sa mga hindi makasakay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming komplikado ang kanyang ugnayan sa pamilya Duterte. Pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Gentleman's Agreement, panay palusot umano. These are very simple questions. But I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very, maraming palusot, in other words. How would you describe your relationship with the Duterte family currently? And how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. Armed Forces of the Philippines hindi makikinig sa mga panawagang bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Philippine National Police nanawagan na huwag silang idamay sa issue sa politika. Please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. The part of the PNP po will be loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political po. Kasalukuyang kampanya kontra droga ng pamahalaan itinuturing na tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Biktima ng labas kasa scheme, sumugod sa Camp Crame para humingi ng tulong. Yung agreement po kasi is kami po ang ipapangalan sa kotse para mailabas po sa Toyota, tapos po, yung kakilala daw nila, yun daw po yung gagamit, tapos ipapasok daw po sa Grab. Tapos ang Grab ang magma-monthly, kasi parang magiging business daw po. Strait of Hormuz, irerekomenda na rin ng Department of Migrant Workers na ilagay sa high-risk area. 4 na tripulante na nasa kamay ng Iranian government, inaasahang mapapalaya sa lalong madaling panahon. Yeah, and we're forwarding a recommendation as well to the International Bargaining Forum to declare the Strait of Hormuz as a high-risk area. Kamara, formal nang maglulunsad ng investigasyon sa umano'y secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kaugnay ng West Philippine Sea. Peak sa demand ng konsumo sa kuryente, inaasahang tatagal pa hanggang Mayo. Bigla ang pagsasara ng mga planta, hindi talaga maiiwasan ayon sa Department of Energy. Suspect na nahulihan ng bultong shabu sa Alitagtag, Batangas checkpoint, nasampahan na ng kaso. Inventory sa droga natapos na, halaga ng nakumpiska bumaba. Philippine Coast Guard at French Navy makikibahagi sa balikatan exercises sa kauna-unahang pagkakataon. The Philippine Coast Guard and the US Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the President is right. Pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan, iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines.
we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? Commission on Elections handang harapin kapag sinampahan ang kaso ng Smartmatic kaugnay sa ginawang pag-disqualify sa bidding. Smartmatic maaari pang sumali sa mga susunod na bidding ng COMELEC ayon sa Supreme Court. In the end, the Supreme Court granted Smartmatic's petition. It held that COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids. Panghuhuli, paninikit at pagpapataw ng multa sa mga e-trike at e-bikes na dumaraan sa national roads, ipinatitigil muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa national road, napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez nanindigang hindi kasalanan ng kanyang pakiusap sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo. Hindi, wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? At hindi rin ako humingi ng paumanhin. Malinaw. No. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Ano bang ginawa kong krimen? Malaking pagbabago sa estimate ng nakumpiskang illegal na droga, hindi makaapekto sa isinampang kaso. Pagbibigay ng estimate sa mga nakukumpiskang drugs, wala sa protocol ng PIDEA at PNP. I think they are not obliged, but it is you who forced them to give an estimate. It was, tinanong ninyo di napilitan sila, no? Kung hindi nyo tinanong, hindi sila nagbigay. Di ba? It is you who asked. Usually we give an estimate, but it's not required. But just to give you yung sagot lang natin, ito lang po yung nakuha natin. Kaya nga tama po yung sinasabi ni SLG. We are so overwhelmed, so we need to ask an expert coming from the PIDEA. Cloud seeding, itinangging dahilan ng matinding buhos ng ulan sa United Arab Emirates. Pagpapauwi ng labi ng 3 Pilipinong nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates, pinoproseso na ayon sa Overseas Workers Welfare Office. Ang sisiguraduhin natin walang gagastusin dito sa side ng OFW. Wala silang wag na nilang problemahin yun. Yung kung ano man na magiging gastusin hanggang sa makauwi yan, hanggang sa ating sa services which will be necessary sa kanilang pagluluksa. Wag na nilang intindihin yan. Suspect sa nasabat na iligal na droga sa Alitagtag, Batangas, may military background. Nirerentahang bahay ng Canadian national na iniuugnay sa Shabu sa Batangas, sinalakay. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Foreign nationals na may hawak na student visas na posibleng banta sa seguridad maaaring isailalim sa investigasyon ayon sa Bureau of Immigration. Cagayan Colleges and Universities itinanggi ang sinasabing pagdagsa ng Chinese students. Yung kanila pong listahan, yung mga school po yung listahan ng mga foreign nationals ay pino-forward din po sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency, as well as sa NBI po, na sila naman pong mga ahensya ng gobyerno na tumitingin po sa security aspect and investigate po kung may mga makita po na mga cause for concern that might and things that might be inimical to the state. At mahigit 200 kadete nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Paglilingkod sa bayan, hamon ng Pangulo. To the members of the Layagdiwa class, let your school's core values of justice, integrity, and service, and nothing else, be the wind that propels you on.
It is to do as much good as often to as many without expecting any reward in return, because service itself is our reward. Believe me, in the galaxy of brave men and women, in the PNP, the BFP, the BJMP, there is no shortage of exemplars.